Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic na video natin, messages from your person. Yan. So we have three groups. Group number 1, King of Swords. So group number 2, Knight of Wands. And sa group number 3, the Hierophant. Yan. So may colors din dito. Group number 1, pink. Sa group number 2, blue or light blue. And then sa group number 3, orange. Yan. So lalagay ko sa comment yung timestamp and lagay ko din sa description box. So pwede ka nang pumunta doon. Click mo lang yung timestamp. Diretso ka sa reading natin. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa mga nanood ng last video upload ko. And if bago ka lang sa YouTube channel ko, you can help me grow my channel by liking the video and paglagay din ng comment and pag-share ng videos ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. Sa mga members ng Lalisa Superstar, super na-appreciate ko ang support niyo sa channel ko. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for following me sa other social media accounts ko. Super na-appreciate ko lahat ng support niyo sa akin. Thank you so much. So I think all good na tayo. We can start the reading. Thank you everyone for being here. Sana makuha mo messages na para sa'yo. I'll start with you group 1 and I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic, messages from your person. So napili mo dito si King of Swords. So reminder, this is a general tarot card reading. Take all resonate with you and leave the rest. Yan. Kung gusto mo panoorin yung card selection, lagay ko din sa timestamp, pwede mo panoorin. Or pag-usapan natin itong mga cards mo. So tingnan natin dito, compatibility, King of Swords and Page of Wands. So si person mo, ni-represent siya ni King of Swords. So possible, yung person tinatanong mo, isang matalinong tao. King of Swords isang leader, powerful figure. Pwedeng may authority siya. Meron siyang level ng authority. Wise. Yan. Mature. So pwedeng mas matanda sa yung person. Or mas mature. Ayun, kung di mo matanggap yun. Hindi mo matanggap. Kaya pagbalik na rin. Napakita lang dito na isang matalinong person, opinionated, nahirap makapagtalo kay King of Swords. So isang tao na matalino, pakiramdam mo napakatalino niya, napakahirap niyang makumbinsa. Minsan si King of Swords din, ang atake niya sa relasyon ay sa communication. So dito kanya iti-trigger. So pwedeng bigyan kanya silent treatment, pwedeng sumakit ulo mo pag-isip ko, anong iniisip niya sa'yo? Tiko mambibig sa Tagalog. So may possibility, yun ang nagiging problem mo sa connection mo sa person, communication or komunikasyon. Si King of Swords wala din siyang care sa iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. So hindi siya nadadala ng mga guilty feelings or guilt trip. So hindi siya nadadala nun. So possible nahirapan ka sa connection mo sa person. Kung ex mo yung tinatanong mo, then pakiramdam mo parang naglaho yung love, nag-detach. Typical na sample nito, mga air sign. Yan, Aquarius, lalo na. Aquarius. So, pinapakita na isa siya matalinong tao. Alam niya yung gusto niya.
And pag may gusto siya, sinasabi niya talaga. Pero kapag may tampo siya, tumatahimik siya, na hindi niya talaga sinasabing feelings niya. Pero hindi siya ganun ka-open sa feelings niya, very guarded. Pero maasahan siya pag solve ng mga problema, marami siyang naintindihan sa mundo. Aware siya sa mga nangyayari. Minsan tumitingin siya sa negatibo. Minsan pessimistic ang pagtingin niya sa relasyon na parang hindi magtatagumpay or mahihirapan lang siya. Ayaw niya masyado ng emotional connection sa isang person. Yung mga possibilities. So parang siyang cold and detached pagdating sa relationship. Which is opposite naman siya ni Page of Wands. So si Page of Wands very vibrant, yan, enthusiastic, masayahin na energy, makulit, pasaway. So partong bata, para mag-ama. Ngayon, kung ganito talagang sitwasyon mo, yung karelasyon mo mas matanda sa'yo, then pwedeng ganito ang nangyayari. Ikaw nagdadala ng excitement sa relasyon. Ikaw mahilig magplano, gumawa ng mga agenda. Pwedeng marami ka naisip na puntahan. Na-excite kang kasama ang person na to. Kahit minsan, parang nakaka-bored siyang kasama kasi tahimik. Hindi ka nawawalan pag-asa, mag-open up din siya sa'yo. Pwedeng young at heart ka. Hindi ka pa ganun ka, sabihin natin na ka-experience pagdating sa love. Or kung may experiences ka man, masasabi ko na marami ka pa rin dapat matutunan. May possibility din na kinatutuan ni person yung young energy sa'yo. Mabilis ka mag-init ang ulo. Short temper. Mabilis mabad trip. Ayusin ko nga to. Pwede. Parang kang bata. Minsan nagtatantrums. Minsan nagiging parang emotional. Too emotional. Minsan parang ang dating kay person nagiging kang chaotic. Chaotic energy. Parang hindi niya alam kung paano ka kukontrolin. Lalo na kapag naging emotional ka. Minsan naging very sensitive ka to the point kahit yung pagtahimik ni person, binibigyan mo ng meaning. Pwede marami sa mga nangyari sa relasyon, nalalagyan mo ng meaning. Nag-overthink. Yun yung mga possibilities. Compatible ba sila? Sa tingin ko, yes. Pwede. May garong part na compatible kasi bibigyan ka ni King of Swords ng structure and hindi siya masyado emotional. So, pwede ka niya tulungan na harapin yung mga problema, huwag maging emotional sa pagharap sa problema. And magkaroon detachment sa mga bagay-bagay. So, parang siyang father figure. So, makakatulong siya sa'yo sa pag-solve ng problem, pagharap sa hamon ng buhay, and parang hindi mo ma-feel na nag-iisa ka. Protective energy din si King of Swords. So, sa tabi niya, mapipil mo na parang may kakampi ka, may nagtatanggol sa'yo. Isa din siyang tao na alam mo, nag-iisa. So, sa kabila ng mga nangyayari, kahit naging emotional, nakakagawa siya ng paraan. So, maparaan siyang person. Maganda siyang makasama kung future ang pag-iisipan mo. I mean, marami na kasi siyang wisdom So, marami sa mga problema na pagdaanan na rin niya. So, matutulungan ka niya sa mga big or major decisions. Pwede din isa siyang tao na matalino talaga. And magagamit yung talino na yan, makuha ang gusto niya. So, strong partner din siya. Meron siyang authority, so possible maraming tao sumusunod sa kanya. And meron siyang level ng parang self-discipline. Disiplinadong tao. Ang maging problem mo possible is yung detachment na parang feeling mo walang care ang person, parang malayo ang loob. Or yung pagtahimik niya. So yung first card dito, the Chariot, anong sitwasyon? So yung possibility, ang sitwasyon mo kay person is pakiramdam mo, tumakbo siya. Ayaw ko sabihin tinakbo ka kanya, pero parang malapit na doon. Ghosting, pwede. Pakiramdam mo, after niya makuha yung gusto niya, kumaripas na siya ng takbo. Parang itong umalas, or nagpakalayo-layo. Mataas yung possibility, marami sa nandito, sa group 1, yung person tinatanong mo, nasa malayo talaga. Pwedeng ikaw or si person nasa malayo, like nasa abroad, nandun yung possibility. Or magkalayo kayo, ang layo niya sa'yo. So, ang sitwasyon, ang layo nyo talaga sa isa't isa. Merong distansya.
Pag nakita ko si Chariot, sign niya ng travel. Sign niya ng kailangan puntahan ka ni person or puntahan mo siya para lang maging maayos lahat. Pwede din ang sitwasyon, ang person tinatanong mo is isang taong hinahabol. Habol yan. Hinahabol ng mga tao. Anong meaning nun? Pwedeng kilala, hinahabol ng mga tao. Ito yung tao na malakas ang appeal. Yung possibility. Marami kakagusto. And ayaw magpatali. Ayaw mag-settle down. Ayaw mag-commit. Pwede may gusto siyang patunayan sa tatay niya. Or gusto niyong may mapatunayan sa sarili niya. Yung second card, anong feelings ng person sa connection niyo? Pakiramdam niya napakabait mong person. Wala naman talaga siya masabi. Pakiramdam niya isa kang tao na mabuti ang kalooban, mabait, and napaka-patient mo sa kanya. Ang temperance din, card ito ng harmony. So, feeling niya, pagkasama ka niya, nakakaramdam siya ng peace. Nakakaramdam din siya ng love and care. Galing sa isang tao. Pwedeng nakakaramdam din siya ng antok. Kung bakit inaantok siya sa tabi mo, ikaw nakakaalam. Pag-aralan, pwedeng na-intimidate ka kay person kasi si King of Swords. So, anong feeling niya sa connection? Parang na-intimidate ka sa energy niya. Paramdam niya isa kang tao na maasahan, mapapagkatiwalaan, wala naman siyang duda. Pakaramdam niya sa kabila ng lahat ng action niya, nandiyan ka pa rin, naghihintay sa kanya. Ito yung, kahit saan ako magpunta, alam ko may babalikan ako. Asa nandiyan ka, nakatayo ka lang dyan. Ngayon, always naman, yung context mahalaga. Kung naghihintay ka sa isang tao na parang umalis, nagpakalayo-layo, pag-aralan din sitwasyon mo. Always naman pinapayo ko yan. Wala tayong hinihintay na tao. Pakiramdam ko lang, ang feelings niya sa'yo, naghihintay ka sa kanya. Patiently waiting. Ayan. Hindi ka nangangamba na hindi siya babalik. Nagtatrust kang babalik siya. Parang yan ang feelings niya sa connection. Na hindi ka naman aalis. Hindi ka mawawala. Ngayon yung third card, possible outcome. Possible outcome, nando pa rin si person, limited lang yung attention binibigyan niya sa'yo. Para siyang kabute. Pasulpot-sulpot. Pero pakiramdam mo, parang, pag kailan lang niya gusto, nandyan siya. Pag may kailangan siya sa'yo, tumatakbo siya sa'yo. Hindi ko nga nakikita maganda tong card na to, minsan na Six of Pentacles, kasi parang card ng mamakaawa ka. Pakiramdam parang mamakaawa ka sa attention, validation ng isang tao. So, anong possible mangyari? Kung busy ang person, ang dami niyang ginagawa, then, impossibility, makaramdam ka na, parang nanlilimos ka ng attention sa person, nandun. Parang mamakaawa kung pansinin ka niya. And parang kang naghihintay sa wala. Yun yung pakiramdam ko sa reading mo. Bibigyan kita ng messages kasi yung topic natin, messages from your person. Si Chariot, isang sign niya na imbalance talaga. Kasi Chariot energy, itinas mo sa pedestal ng isang tao. And laging binabanggit niya sa mga readings ko dati, pag tinas mo sa pedestal ng isang tao, mahirapan ka sa kanya kasi mag-attitude siya sa'yo eh. Like, di ka niya bibigyan ng oras, pagdadamutan ka niya sa time, and para ka nagmamakaawa talaga. So, yung energy niya para ka nagmamakaawa sa love ng isang tao. Yun ang possible outcome. Kahit nasasaktan ka, hindi mo siya matalikuran. Ito yung parang, naghihintay ako kahit anong mangyari. Hintayin ko ang pagbabalik mo. Parang yan. So, kung matagal na kayong hiwalay, then pag-aralan, worth it bang hintayan? Binibigyan na kita ng nakikita ko sa card. Ngayon, kunin natin yung mga messages, color pink. Bago natin kunin yung messages, bigyan muna kita ng channel song sa reading mo, group 1. So, yung song natin, Waiting in Vain, ni MYMP. Bigyan kita ng lines sa, I don't wanna wait in vain for your love, 'cause summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, I'm still waiting there.
Ang hirap naman maghintay. Ang hirap maghintay, no? Ngayon, bigyan kita ng 5 messages ni person sa'yo. You have to use your intuition sa reading natin. Tingnan natin na. First message niya sa iyo. I care. Let's meet. Giyaya na meet up. Mapagiti lang kita. Ayusin ko nga to. I love the way you love. Grabe, baka very loving kang person. I love the way you love. Siguro grabe ka magmahal. Sobra ka magmahal. Effort ka talaga. May possibility. Tingnan natin yung dalawang messages pa. And then yung next message niya. I love the way you say my name. Sige nga, parinig. Ano pangalan ni person? And last message niya. My parents like you. Gusto ko ng parents niya. Magkano tayo ng zodiac signs para sa'yo? Okay, magkano tayo 6? Tingnan natin na. Leo. Gemini. Capricorn. Cancer. So, meron tayong 4. Leo, Gemini, Capricorn, Cancer, Virgo, and the last one, Aries. Sama natin Aquarius. So, may letters na tayo. D, P, W, O, J, C, X, A, M, E, F, C, double C. Pwede malagay yung letter C. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. Magkad lang ako ng card. Masasabi ko sa connection mo sa person. Twin flames. Nag-uusapan twin flame na naman. Yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Naniniwala ka ba siya twin flame mo? Is something na ikaw ang makakaalam. Yung twin flame is a feeling inside. Magkat pa tayong isa, twin flames, yin yang. Not today. Si King of Swords talaga ay makapag-usap oh. Ganito ba siya? Not dealing hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Ayaw mapag-usap, not today. Kakaiba, no? Pwedeng tinatawagan mo si person, hindi niya sinasagot. Or pakiramdam mo, umiiwas siya makipag-usap sa'yo. Ayan kasi si King of Swords, ang atake niya nasa communication. So, pwedeng nahirapan kang kausapin ng person or pakaramdam mo ayaw niya makapag-usap sa'yo. Lagay ko doon. Ngayon, kung magkaaway kayo ni person, pwedeng bigyan mo siyang time para mapag-isip-isip. Magkad lang tayo numbers. 3, 2, 6. Magkad pa ako sa zodiac sign. Tingnan natin na. Virgo. And letter C. Matas yung Virgo letter C. Number 6. Ayun yung number 6. May parents like you. Mataas din siya doon. Pwede ma-meet mo ang parents ni person. Pwede. Or father figure. Pwedeng lolo, pwedeng tatay, pwedeng kapatid na parang mature. Isang sign na itong reading mo. But I think all good na tayo group 1. Wala siguro akong add sa reading na to. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa yung reading natin. And thank you everyone for watching the video. Super nag-enjoy akong gawin ang reading na to. Sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!
Welcome to your reading group 2 sa back tayo sa topic, messages from your person. So napili mo si Knight of Wands and color blue. So this is a general tarot card reading. Take or resonate with you and leave the rest. So tingnan natin, compatibility. May compatibility test. So tingnan natin, compatible ba? Knight of Wands and Page of Wands. Mataas ang possibility, yes, maganda siya magkasama. Very fiery. So yung connection na to is very fiery. Very chaotic din. Yes. Passionate. Very passionate. So yung person na tinatanong mo sa reading, na-represent siya ni Knight of Wands. So isa siyang tao na very energetic, charming, passionate. Mahilig siya sa adventure, travel, pwede. Very artistic or talented. And malakas ang loob. Marami nagpunta dito sa number 2. Possible, bata ka pa. And always naman, kapag bata-bata ka pa, marami ka pa makikilala mga tao talaga. The world is your oyster. Daming possibilities ang available sa'yo. Ngayon, kung may edad ka na, then, a possibility nakakamagnet ka ng mga younger, mas bata, na mga potential partners. So, pwede mas bata sa'yo si person, very passionate, very charming. And nakapapansin mo, parang pagdating sa tao na to, parang wala impossible. Pwedeng lagi kanyang sinsama, mag-travel, or gusto kanya laging kasama. Masaya siyang kasama. Nakaka-enjoy talaga siyang kasama. Kasi marami siyang kwento, marami siyang sinishare sa'yo. Pwedeng nagkoconnect kayo ni person sa passion. Something na pareho niyong gustong ginagawa. Like, anong mga samples nito? Sports, pwede, arts, or kung pareho kayong creative, then bagay kayo. Kung mahilig kayo sa games, pwede rin. Or mayroon lang kayo something in common. Number 1 dyan, adventure. Pwedeng risk taker kayo pareho. Hindi kayo takot mag-try ng mga bagay-bagay. Like, mukbang. Pwede. Parang nakikita ko dito sa group number 2. Parang mag-partner na lagi nagkakainisan, nagkakaawayan. Pero, mahal naman nila isa't isa. Magkaaway lang palagi. Ang hirap nito, no? Ang passionate connection para siyang tower. May drama, may suspense, may thrill. Si Knight of Wands, thrill seeker siya. Mahilig siya sa adventure. Extreme yung mga experiences niya, kakaiba. So, mapapansin mo, ito si person, si mga pinagdaanan niya sa buhay, parang impossible, pero nalusutan niya lahat. Lagi siya nakakaligtas sa mga problema. Nakakaiwas. Lagi niya nasisave ang sarili niya. Ngayon, ipapartner natin siya sa Page of Wands. So, sa reading na to, energy mo si Page of Wands. So, isa kang person na young at heart, maganda, and very adventurous din. Si Page of Wands na may cheerfulness sa kanya. Maganda siyang tumawa. Nakakahalina. Yan. Nakakadala. May mga tao pag tumawa nakakadala. Meron. May naalala ako. Pwedeng unforgettable ka kay person. Fearless din si Page of Wands. Walang takot. And mahilig din siya sa mga bagay na exciting. Mahilig siya mag-discover. So, pag may mga bagong kainan, pwede excited kang pumunta, kumain. Yan, or mga bagong places, gusto mong puntahan, itry yung mga bagay-bagay. Extreme, yung mga nakakatakot, gusto mo ding itry. Young spirit. So, kung ano mang edad mo, meron ka pa rin sense ng adventure. Parang, mahilig ka pa rin sa date, mahilig ka pa rin sa papunta sa magagandang places. More gusto mo na fun. Pwede mahilig ka pa rin sa party. Nandun. And, limitless ang potential. So, possible very talented ka, marami kang skills and talents, yan. And magtaas ang energy ng extrovert. So, outgoing, maraming friends, maraming kakilala, or kilala, or well-connected ka.
Or magaganda yung mga tao na kakilala mo. Pag sa magaganda, mga good connections, marami kang connections sa magagandang tao sa lipunan. So maganda siya. Ano yung possible struggle mo kay person? Color black kasi yung horse dito eh. So always naman, pag black horse, ang hirap nitong itim. Pakiramdam mo yung person, hirap niyang pakalmahin. Ang hirap sawayan. Ang hirapan kang pasunuran. Or sabihin natin, nahihirapan kang pagsabihan si person. Pero may part na matigas ang ulo ng person mo. Na parang pag sinabi mong huwag ka dyan, dun pumupunta. Possible na hirapan ka din siyang sabihan ng mga bagay-bagay kasi feeling mo, ba masaktan siya. Pwede din na hindi siya masyado makasunod sa'yo sa instruction. Yun yung possibility. Pakiramdam mo parang naituro mo, hindi niya alam kung anong gagawin. Yung sa pakiramdam mo parang lost si person, kailangan gabayan, kailangan bigyan direction. Possibility din na mapusok ang person. May part na mapusok, hindi niya na iintindihan yung salitang delikado. Or bawal dyan, wag dyan. Yan yung possibility. Ano naman nagiging issue niya sa'yo? Ano yung issue niya sa'yo? Overly dramatic. Kasi nandito si Page of Wands, nandito pa si Queen of Wands. Ito yung parang like mother, like daughter. Mag-ina. Kaya takot siya sa mother mo. Feeling niya mother mo, Queen of Wands. Very fiery. Or passionate. Or sabihin ng pwede magagalitan, pwede, or si Queen of Wands kasi may status yan eh. So, pwedeng takot siya sa mother mo, feeling niya, anak ka ng isang person na very powerful. Or pakiramdam niya na malakas ang influence ng mother mo sa'yo. Or mother mo ang number one figure sa life mo. At nakikita niya, parang kang go-getter, achiever. Maganda ang potential mo. Pwedeng natatakot siya magkamali. Kasi pakiramdam niya na puno-puno kang potential, ayaw niya masayang yung potential mo. Meaning, para kang maganda ang future na naghihintay sa'yo. And ayaw niya na masira yon. Sa ngayon, matas possibility, bagay kayo ng person. Ito yung partners in crime. Ito yung sikreto lang natin, mga ganon. Or, magkakampi kayo. Alam mo kakampi mo person. Hindi ka niya basta iiwan na basta-basta. Parang yan yung energy reading. Napapansin ko lang na mabilis na mabad trip ka sa person dahil may pagkapasaway siya ng konti. Si Knight of Wands kasi, napipil ko sa reading para siyang passionate person. And pag may nagustuhan siya, nakafocus ang attention niya doon. And parang nga siya yung black horse. Mahirap siyang mapakalma. Pero pag napakalma mo siya, pag nakuha mo attention niya, loyal siya sa'yo. Parang yun ang possibility. Ngayon, kumuha tayo ng mga cards dito. Pag-usapan natin itong tatlong cards na kuha natin. Anong sitwasyon? Nakapil ka na taken for granted ka ng person? Possible maraming selosan. Nati-trigger ng person yung feelings ng insecurity sa'yo. Pwede din itong mga maliliit na tampo, nagiging sama ng loob. Isa pang possible na nangyayari sa sitwasyon, yung hinahayaan mo yung mga hindi magagandang ugali or nakasanayan ng person magpatuloy. Yung parang pinapabayaan siya na ipagpatuloy yung mga action na yon. Dahil sa takot na magsabi or pagsabihan ng person. Pwede din nagkakaroon ng power struggle, sino masusunod sa relasyon. Isa pang possibility, yung ayaw mag-accept ng support. Isa pa yon. So, pwede may sitwasyon na gusto mo tulungan yung person, pero tinatanggihan niya yung tulong mo. Or pabaliktad, pakiramdam mo, inaabuso naman niya yung kabaitan mo. Ngayong pag-aralan, bigyan lang kita mga halimbawa ng unhealthy na nangyayari sa relationship. Yung mga hindi healthy na nangyayari sa relasyon. Ngayon, anong feelings ng person? Anong nararamdaman niya sa connection or sa'yo? The Tower. Possibility na yung person na surprise siya sa'yo. Yung Tower kasi para siyang
intense. And ito yung emosyon na babaguhin ka. Lalim sinasabi ko, no? Pwedeng overwhelming ang emosyon niya sa'yo. Overwhelm. Pag overwhelm kasi tayo sa isang tao or sitwasyon, minsan, nahirapan tayong harapin siya. Pag na-overwhelm tayo sa emosyon, yung tower, pwede mo siyang tingnan para siyang bottled emotions. Yung mga emosyon na nakukulong and then bigla na lang sumasabog. Pwede nakakaramdam ang person ng intense, passionate connection sa'yo. Nag-challenge siya sa sitwasyon, pwede challenge din siya sa relationship. And more din ito, attraction. So, intense attraction. Pakiramdam lang niya, malakas ang personality mo. Nakaka-overwhelm. Kung very attractive kang person, natitrigger ang insecurities sa partner mo. Kung hindi siya seloso or selosa, nagbabago siya. Kahit hindi niya gusto magselos, nakakaramdam siya ng jealousy. Kung marami kang nakarelasyon, nakakapil siya ng jealousy sa mga past na mga nakarelasyon mo. Pwede din itong trauma sa nakaraan. Natitrigger din siya mag-healing. Kung kagagaling lang niya sa breakup, then impossibility na may takot pa siyang mag-commit is mataas. Kung dumadaan naman kayo sa breakup, like nag-aawayan kayo, dumadaan ka sa breakup, anong emosyon niya sa'yo? Kahit na iinis siya sa nangyari, hindi ka naman nawawala sa isip niya. Ito yung the more you hate, the more you love. May part sa relationship niyo na hindi niya gusto, pero ikaw as a person, pwede gusto niya. Anong possibility? Like, pwedeng gusto ka niya physically, attracted siya sa'yo. Yung ugali lang ang hindi niya nagugustuhan. May mga part ng ugali mo na hindi niya nagugustuhan. Or pwedeng pabaliktad. Siya yung nagugustuhan mo, physically attracted ka sa person, pero may mga ugali siya hindi mo nagugustuhan. And okay lang naman yun May tinatawag din tayo ng give and take. Yan yung Six of Pentacles. So, mahalaga, kung majority ng kailangan mo sa relationship, nakukuha mo. Kung ano yung kailangan niya, kukuha din niya sa relasyon. Na pwede siya mabalansa. Napakita lang na overwhelming yung relationship. Pwede hindi niya expect na magiging sobrang seryoso yung relasyon. Paglipas lang ng ilang buwan, nabibigla siya sa bilis ng progress ng relasyon. Or pwede din na, alam niya na, intense na talaga yung relationship, mahirapan kayo magkaroon ng separation. Parang hindi ka na makakaalis sa tabi ng person kasi parang na-connect na kayong sobra. Ngayon, kung ex mo siya, kahit anong mangyari, nako-connect pa rin siya sa'yo. Minsan pagpaiwas tayo, doon di tayo papunta. Kung nag-away kayo na matindi, then naalala ka niya sa mga awayan na yon, pwede saktan siya sa mga masasakit na salita na sabi mo sa kanya. Nag-echo-echo pa rin sa isip niya. Wake-up call din ng Tower. Pakiramdam niya sa relationship na to is wake-up call na kailangan niya talagang pag-aralan kung ano yung relationship para sa kanya. Baka sa nag-umpisa kayo sa hindi seryoso and then papunta ka sa pagiging seryoso, na-overwhelm yung person. Ano future ng relationship? Possible. O isa man, pagdating sa mga question na future, lahat ko masasabi yan. Hindi ako nagpe-predict. Yung energy lang na reading, parang papunta siya sa Queen of Wands energy. So, quick of feminine sa relationship, pwedeng mas ma-overpower mo yung person. Ma-overpower mo siya. Malakas talaga yung personality mo na sa pinaka-negative natin i-translate, ma-under mo siya. Kasi parang feminine is a possibility. Pwede din dito na isa sa inyo magkaroon ng matinding hold sa relasyon, control sa relationship. Kung mahilig talaga kayo magtalo, then magiging very fiery ang connection. Punong-puno siya ng intense na mga sitwasyon. Pagtatalo, pwede. Pag nagkaaway kayo, sobrang intense. Pag nagkasundo, sobrang intense din.
more lang siya umaangat. Madaming selosan, pwedeng maraming awayan. And pwedeng isa mga ibabaw, mostly feminine. Parang dumating sa point na mag-submit na lang siya. Sumunod na lang siya sa'yo. Sa mga gusto mo. Pwede din ito na kung ex mong person, anong possible outcome? Hindi ka tumigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Yan si Queen of Wands, mapagiganti kasi yung energy si Queen of Wands pag negative. Sumini, kung feeling mo inagaw sa yung person mo. Anong possible outcome? Pwedeng gumawa ka ng mga action na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. Like, mag-stalk, mag-check sa social media, makipag-chat sa ibang tao para malaman kung anong ginagawa niya. Ito yung parang kahit ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong gawin, pero napipilitan kang gawin kasi gusto mo malaman kung anong ginagawa ng tao. Pwede din may pagselosan kang isang feminine. Isang possibility. Para magkaroon ka ng competition. Pili mo nakikipag-compete ka sa isang feminine. Yung feminine, pwedeng dati niyang partner, pwedeng ibang tao, or maging very jealous type of partner ka, na lahat ng nakikita mo malapit sa partner mo. Parang feeling mo, kalaban or competition. Pwede din ito na gagamitin mo lahat ng position, status, kapangyarihan, kung ano man tawag doon, para mapabalik mong person sa'yo. Bibigyan lang kita ng nakikita ko sa reading. Ngayon, kung feeling mo hindi man ako ganyan, pwede kang mag-check ng ibang group. Yung energy lang dito very intense. Meron siyang parang energy ng vengeance, pagigante. Kung nakagawa sa'yo ng mali ang person, then may part sa'yo na parang gusto mong gumante. And isa sa paraan na pwedeng gumante ka is pagsilosi ng person. Isa yan sa mga possible na paraan na iisip mo. Jealousy. Possible outcome. Pwede yan din ang gawin ng person mo sa'yo. Like kung ex mo to, ano possible outcome? Pwedeng may selosan. Pwedeng pagselosin ka niya. Isang possibility. Ngayon, kung magkarelasyon kayo, then, pwede ikaw ang masunod sa relasyon kung more feminine. More feminine kasi so, para magkaroon kayong peace of mind, para di kayo magtalo, then, magde-decide ng person na sumunod na lang sa mga gusto mo. Ngayon, bibigyan kita ng mga messages galing sa person mo. Ang napili mong color, blue. Tingnan ko. Promise me you'll stay. Hindi pa rin ako makamove on. Pwede may promise si person. Kasalanan ko ba? Jealousy. Kasalanan ko ba? Priority kita. Pwede napifeel mo, hindi kanya pinaprioritize. Ayaw pa naman ni Queen of Wands nun. Ayaw ni Queen of Wands nang hindi siya priority. Ayusin natin. Ayaw niya yan. Ayusin natin. Magta-tower. Pwede yan ang gusto mo. Unahin ka niya palagi. We're still a team. Yes. Partners in crime. Kahit na-overwhelm si person sa energy mo, intense, may part sa'yo na natutuwa pa rin siya. Natutuwa pa rin siya. Parang nasi-shaken up yung mundo niya. Alam mo yun, pag bored na bored ka sa life mo, na nakamit ka ng very intense person, pakaramdam mo, parang sumakay ka ng roller coaster. Na-excite ka, natatakot ka, and the same time, nag-enjoy ka rin. Pwede nag-enjoy siya sa relationship nyo. Kung magkarelasyon kayo, then natutuwa siya sa mga dates nyo, yung mamamasyal nyo, go out nyo. Parang feeling niya, masaya talaga yung mga moments na yon na magkasama kayo. Maganda siya kung magkarelasyon kayo Para ka may travel buddy, para ka may partner in crime, para ka may best friend, magkakasama na siya lahat. Kung ex mo siya, then medyo mahirap to. Hindi kayo makamove on sa isa't isa. Impossibility, hirap na hirap kang kalimutan ng person is mataas. Ganun din siya.
Naalala niyo yung pangako na yon, promise na yon, na magstay. Tingnan natin na. Bibigyan kita ng mga zodiac signs. Pero bago yon, bigyan kita ng channel song sa reading mo. Ang title nito, Promise Me, ni Beverly Craven. Bigyan kita lang isa. Every night and day, just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be saving all my love for you. Promise ka daw sa kanya. Pangiti lang kita. At tayo zodiac signs. Tingnan ko. Leo. Leo, Virgo. Tingnan. Sagittarius. Sagittarius. Libra. Mag-add pa ako ng dalawa. Aquarius. And last one. Aquarius and then Taurus. Yan. Mag-add akong letters. Okay, so may letters na tayo. US, WN, RJ, AD, GT, YH. Marami siguro sa inyo makakapunta ko sa US. Marami lang siguro. Ngayon, kung pangarap mo yon, i-claim mo, syempre. Syempre. Bigay ko lang. Magkat tayo dito ng cards. Ano sabi ko sa connection na to? Very intense. Keys on a ring. Many options, decisions, unconventional, string along, one night stand. Hindi ako nagsabi Lagay ko doon. Nagpapawisan tayo. Nagpapawisan tayo dito Magat pa ako isang card No judgment Natin. Photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. So, wala kanya tinitingnan May picture talaga siyang laging tinitingnan. Lagi niya tinitingnan pictures mo sa social media. Feeling ko gandang-ganda to sa'yo. Kung lalaki naman, siguro type na type ka nito. Ngayon, kung same gender, type niyo sa isa, dun ako. 212. See? 212. Nakatuwa. Parang may kausap sila isang tao. Gemini. Sama natin Gemini. Number 5. Agad ako ng isa pang message dito. Intense Intense. Natuwa ako. Intense. Pero bago yun, let me know sa comments some part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. Sana ko may messages na para sa'yo. Mag-add lang ako galing dito Ito kasi mga bagong messages pero parang gusto ko mag-add dito, isa lang. Isa lang. You have to use your intuition. Tinatan Hindi ka na mag-iisa. So, pwede may claim. Magkasama kayo ni person. Hindi ka na makaka-feel nag-iisa ka. Pwede mo i-claim yon. Hindi ka na mag-iisa. But I think all good na tayo. Group number 2. Wala siguro akong add sa reading. Let me know na lang sa comment. And thank you everyone for watching the video. Sana kuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, messages from your person. So napili mo dito, Hierophant. You have to use your intuition sa reading natin. So this is again a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Yung person na tinatanong mo, nirepresent siya ng Hierophant sa reading natin.
And ikaw si Page of Wands. So, ano masasabi ko sa person tinatanong mo? Yung Hierophant card, isang meaning nito is mentor. So, para siyang mentor sa'yo, para siyang guide. So, pwede siya mag-represent ng isang government official, pwede din siyang teacher, and pwede din siyang spiritual advisor, or spiritual na person. Parang ito yung person na nilalapitan mo at nakakahingi ka ng payo sa kanya. Kalimitan tong card ng Hierophant, konektado din to sa religion, like yung mga pastor. Meron kang respect and admiration sa kanya dahil sa ginagawa niya. Pwede nakakatulong siya sa'yo personally, or nakakatulong din siya sa maraming tao, like grupo ng tao or isang community. Para siyang isang community leader. Highly respected, highly educated, pwede siyang isang problem solver, gifted siya sa pagbibigay ng payo, pwedeng very spiritual or enlightened. Pakiramdam mo, ahead siya sa karamihan. Pwede din siyang way older sa'yo. Or older person, more mature. Marami talaga siya naintindihan sa nangyari sa mundo. Para siya isang tao na pinagkakatiwalaan mo and ginagabayan ka niya. Pwede din siyang magaling sa pagsasalita and good listener. Magagandang qualities ng person. Yung Page of Wands naman, card ito na isang tao na masayahin, punong-puno ng energy, and pati din ito mag-represent sa anak mo. Napakita dito na isa kang tao na optimistic. Kahit ano pa nangyari sa life mo, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kung dalaga ka pa sa reading, then mahalaga sa'yo ang pag-aasawa. Pwede ang person na to asawa mo, dati mo asawa, or mentor mo, guide, mentor, teacher. Si tao na nakaagapay sa'yo, para kang student, at marami ka natututunan sa kanya. Para itong student-teacher na relationship. Isa parang umaacting na teacher, isa estudyante. Medyo mapapansin mo yung difference yung dalawa. So, yung Page of Wands energy, very positive naman siya. Possible, mahilig ka sa adventure, excited ka din makisalamuha sa mga tao, pwede na-meet mo tong person na to sa isang community or grupo ng mga tao. Or pwede din sa church. Pwede sa church or parang kung religion. Pwede din siya sa school. Parang lang siyang isang tao na may mataas ka respeto and nagugustuhan mo rin siya. Ngayon, pumuha tayo ng mga cards dito. And explain ko sa iyo mga nakikita ko sa card. So yung first card, anong sitwasyon? Possible, ang sitwasyon, third party connection, mataas. Kasi Three of Swords. Possible, dumadaan ka sa matinding heartbreak or napakahirap na problema. And dumating ang person na to sa life mo para tulungan ka. So yung Three of Swords, pwede siyang betrayal, pwede siyang heartbreak, pwede siyang mahirap na pagsubok sa buhay. Heartbreaking talaga. So kung dumadaan ka sa crisis or mayroon ka talagang mahirap na problema, then itong sitwasyon, dumating ang person para bigyan ka ng tulong or gabay. Pwede din na medyo heartbreaking yung sitwasyon. Pag sabing heartbreaking ang sitwasyon, baka very unconventional. Pag lumalabas si Hierophant sa reading, sign niya ng relationship na unconventional. Ayoko sabihin hindi pwede, pero parang hindi masyado tanggap sa lipunan. Mga relasyon na medyo may judgment ng ibang tao. Ang sample nito, ito yung masyadong malaki agwat sa edad, or yung karelasyon mo is kamag-anak mo, or meron siyang authority and masyado malaking age gap. Pwede din ito na merong isa sa inyo may partner na. Kasi Hierophant sign niya ng tradition, society, and sign din niya ng marriage. So, pwedeng isa, meron ng kinakasama, or yung isa, may partner na talaga.
So, heartbreaking ang sitwasyon. Mahirap ang sitwasyon. Complicated. Anong sitwasyon? Very complicated. Sobrang complicated. Yun na siguro yung masasabi ko. So, parang nagpunta dito, very complicated. Love relationships. And no judgment. Ibigyan lang kita ng nakikita ko. Anong feelings sa'yo ng person? Stressed. Komplikado yung relasyon na. So, anong feelings niya sa'yo? Pwede na-stress siya sa connection niya sa'yo. Nakaka-feel siya ng takot, pangamba, stress, anxiety, kung ano mangyari sa future. Pwede nag-aalala siya sa'yo. Pwedeng part ka din ng life niya. Isa ka sa mga taong iniisip niya palagi. Pwede napapanaginipan ka niya palagi. Ngayon, kung dati mo tong partner, then possible, lagi siya nag-aalala. Kung isang partner mo to nag-passed away, so minsan may mga nanonood ng readings ko, ang iniisip nila yung mga tao na nag-passed away na. And no judgment. Kung ang nasa isip mo yung partner mo nag-passed away, then alam niya nahihirapan ka. Pakaramdam mo, naiwan ka mag-isa. Nine of Swords kasi parang nalulungkot, na-stressed. Parang yung sitwasyon, medyo na-stress ang person sa nangyayari. May level siya ng anxiety. Pagdating sa'yo, pwedeng hindi niya din maintindihan kung anong feelings niya talaga. Confused, or naguguluhan ng person, nahihirapan. Pwede din ito na naglalaro sa tama ba ito or mali. Para kasing yung energy ng second card, yung feelings niya sa'yo is something na kinatatakutan din niya. And ang lalim niya, diba? Takot siya sa feelings niya sa'yo. Kasi para siyang something na hindi niya mapaliwanag. Or pwedeng something na hindi ma-accept ng ibang tao. Yung third card, ano yung possible outcome? Magician. Yung Magician card, very positive siya. Manifest ang meaning nito. Card din ito ng make it happen. So, kahit nahihirapan, possible, magkakaroon pa rin kayo opportunity ng person mag-connect. And napapansin mo, parang sincere ka sa tabi ng person or na papansin niya, sincere siya sa tabi mo. Ito din yung, kahit hindi kayo physically maging mag-partners, parang napifeel mo may partner ka pa rin, nakasama, pagkasama mo siya. Yung feeling na to, na parang kaya mo kahit anong dumating, basta alam mo, sinusuportahan ka niya. Ito yung love na hindi nag-exist sa physical. Alam mo yon, parang ito yung love mo yung person, only in your mind. Ang lalim. Love mo siya sa isip, hindi mo siya ma-express. So, anong possible sa future? Mahirapan ka express ang feelings. Yung para siyang magic. Yung feeling ng magical experience na in love ka, pero hindi mo siya ma-express, hindi mo maipaliwanag. Parang ganun yung possible future. Ma-impress ka sa kanya, ma-impress siya sa'yo, and parang feeling mo, parang siyang magic. Nandiyan siya, and then natatakot ka na at any moment maglalaho siya. May mystery, merong something na nakatago. Pwedeng secret ang connection, pwedeng itinatago mo sa iba. Pwede siyang something magical na ayaw mo i-share sa iba. Para siyang magic trick, alam mo yung paraan kung paano isinasagawa, ayaw mo i-share sa iba. So para siyang person na itinatago mo, person na nasa isip mo palagi na ayaw mo mawala. So yung possible future, pwedeng magkaroon kayo ng connection na hindi maipaliwanag. Mayroon siyang i-translate sa words. May mga bagay na hindi mo malalapatan, no? Ang lalo sabi ko, no? May mga bagay na hindi mo malalapatan ng letra. Matalinghaga. Parang yan, metaphor. Pwedeng pakaramdam mo si person, nagsasalita siya ng mga metaphors na hindi mo maipaliwanag. Pakaramdam mo yung mga messages niya, targeted ka talaga. Sa negative, pakaramdam mo pinaparinggan ka ni person. Parang yun. Pakiramdam mo yung lahat na action niya is para ma-impress ka. Ang ganyan din feeling niya sa'yo. Yung ma-action mo, ginagawa mo yun para mapansin ka niya, ma-impress siya sa'yo. Bigyan na kita nakikita ko sa mga cards. Ngayon, ang topic kasi natin, messages from your person. So, bigyan kita messages sa part na to. Trust me.
Pwedeng malaki ang tiwala mo sa person. I'm so dumb to let you go. Pwede ayaw kanya mawala sa life niya. I miss you. Ganda na orange, no? Parang ganda sa eyes, eh. Thank you for always listening. Yan, gusto niya to sa'yo. Nakikinig ka talaga. Active listener ka. And yung last message niya, I love your face. Feeling ko maganda ka, eh. Okay, add lang tayong zodiac signs, ha? Tinatan. Scorpio, I love your face. Agad tayo. Apangiti lang kita. Virgo, kaya natin to, ah. Libra, or Libra. Libra yun, eh. Gusto ko ng Libra. Leo. Leo, grabe talaga yung Leo. Ang Leo, ah. Grabe talaga. Hindi na wala sa mga readings. Yan ang Leo. Tiyata na. Taurus. And the last one, Capricorn. Sumama pang Capricorn. Tiyatan. Magad lang ako dito. At 10 cards sa. And thank you everyone for watching our video. If gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Add lang ako ng cards. Tingnan ko lang, ah. Heartbroken, tumabi pa dun. Sinabi ko na nga to, eh. Ulitin ko na naman. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Heartbroken. Gaya nga pinaliwanag ko, pwedeng yung sitwasyon mo kay person, heartbreaking, medyo complicated, mahirap talaga. Katay sa pangkarda. Tingnan natin. Abundance. Keep a positive mindset, manifest. Ayan si Magician. Grabe, no? Heartbreak card ng tarot, heartbroken, Magician, tas may manifest. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Nagkala kita mga additional card. Pwedeng big sign to sa'yo. Paramdam mo, super blessed ka na meet mo ang person. Ganon din siya sa'yo. Super blessed siya. Nakilala ka. Magad lang ako letters dito. Okay, so may letters na tayo. CANBJSRIVEPM. PM is the key. Yan, PM mo lang ako. Personal message. Magad lang ako dito na angel number. Add lang ako, ah. 332. Ano mahalaga dito? Yan. I'm sa US. Ito, Rhode Island. Sa ulo ko yan, ah. California, Rhode Island. Kulit ko, no? Number 4. Capricorn. See? Capricorn, ah. Capricorn, mais ka. Ako yun. Capricorn. Bigyan lang kita ng channel song sa reading mo. Ang channel song mo sa reading natin, Thanks to You, ni Tyler Collins. Bigyan kita ng lines, ah. Showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. Okay, yan. And sorry sa background noise. May mga background noises. Okay lang yan. Maganda ako ng last message. And thank you everyone for watching the video. You don't know how hard it was to let you go. You have to use your intuition sa na-channel natin messages. And thank you everyone for watching the video. Sana kuha may messages sa para sa'yo. Thank you Group 3 for watching the video. I'll see you again on our future readings. I hope all of you have a blessed day. Namaste.